May 130 milyong pumasok sa bank account mo. Ginoong Lin, ang napanalunan mo pagkatapos ng buwis ay nagkakahalaga ng 130 milyon. Naipasok na ito sa iyong personal na account. Pakisuri. Ginoong Lin, paalala lang. Huwag mong ipagyabang ang iyong kayamanan dahil hindi mo alam ang puso ng tao. Magdudulot ito sa iyo ng maraming, hindi kinakailangang gulo. Mahirap basahin ang puso ng tao. Ang pera lang ang tanging paraan para subukan ang puso ng tao. Magpapanggap akong mahirap pa rin. Tingnan natin kung sino ang totoo at sino ang nagpapanggap. Xiao Tao, malapit na ang bagong taon. Kailan ka uwi? May ipinakilala kami sa iyong mapapangasawa. Magpaalam ka at umuwi para makita siya. Sige, magpapaalam ako at uuwi. Manager, gusto ko sanang magpaalam para makauwi ng maaga. Hindi pwede, abala ang pabrika. Hindi ka makakauwi ngayon. May problema sa bahay. Kahit may mamatay pa sa bahay nyo, hindi ko papayagan. Punyeta, ayoko na. Oh. Umuwi na si Xiao Tao. Ang aga mo namang umuwi, siguradong wala kang kinita ngayong taon. Tama. Tulad ng anak ko na nagtatrabaho sa isang Fortune 500 company. Kailangan niyang magtrabaho hanggang bisperas ng bagong taon bago umuwi. Naging manager na siya ngayong taon. 300,000 sa isang taon. May 300,000 ako, kaya kumpiyansa ako. Wala akong pakialam sa sasabihin ng kahit sino. Bakit ka umuwi? Hindi ba pinauwi mo ako para sa blind date? Ma, anong nangyayari? Bagong panganak ang hipag mo. Gusto niyang gumawa ng baby room. Tamang-tama ang kwarto mo. Saan naman ako titira? Doon ka sa kwarto ko. Ako at ang tatay mo ay sa lumang bahay. Pero hindi ba gumuho na ang lumang bahay? Hindi, inayos namin ang tatay mo. Kahit ang kwarto ko, inukupa na. Wala akong pakialam, bilyonaryo ako. Makakabili ako ng libu-libong bahay na ganito. Hindi ako maubusan ng titirhan hanggang sa tumanda ako. Sige na, ma. Hindi na pwedeng tirhan ang lumang bahay. Dito ka na lang tumira. Magho-hotel na lang ako sa bayan. Babalik ako agad kung may kailangan. Xiao Tao, hindi naman ako nagtatangi. Ma, hindi ako nag-iisip ng masama. Nagpakasal si Lin Qiang at nagkaana. Para sa bata na lang. Kunin mo itong pera. Kailangan ng pera sa hotel. Ma, hindi na kailangan, may pera ako. Anong pera ang meron ka? Konti lang ang sahod mo sa pabrika sa isang buwan. Kunin mo na muna. Tamang-tama para magpanggap na mahirap at subukan sila. Kukunin ko ang pera. Kuya, bakit ka umuwi? Maliit pa ang bata. Marumi ang katawan mo. Madali mong mailipat ang mikrobyo sa bata. Paano ka makipag-usap sa kuya mo? Sinasabi ko lang ang totoo. Anong katotohanan? Minamaliit mo lang ang pamilya namin. Minamaliit ko ang pamilya nyo, anong problema? Sabi ko ayaw kong bumalik. Pinilit mo akong bumalik. Sige na, dadalhin ko ang bata sa bahay ng nanay ko. Hindi tulad ng iba. Unang beses makita ang pamangkin. At may gana pang umuwi ng walang dala. Mas malapit pa rin ang tiyuhin kaysa sa amain. Sayaksu. Ang pagsubok na ito. Ang resulta ay lubos kong ikinatuwa. Pinagalit mo na naman ba ang asawa mo? Bakit ang bata mo at walang alam? Ma, wag mo siyang ipagtanggol. Siya ang nag-inarte. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang kuya ko. Pinagalitan pa nga niya ang kuya ko kanina. Dahan-dahan lang sa buhay. Sa kalagayan ng pamilya natin, mabuti na lang at hindi nandidiri si Xiaoxu. Sige na, Qiangzi, habulin mo na ang asawa mo. Kuya, wag mong dibdibin ang mga sinabi niya kanina. Bumili ka muna ng kung ano bago ka pumunta sa bahay ng babae. Nasaan na? Zhao Xiqiu. Ito ba ang anak mong si Lin Tao? Binata, nagtatrabaho ka sa syudad. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Mga 3,000 siguro. 3,000. Medyo mababa ang 3,000. Magandang araw po, tita. Magaling ang binatilyong ito. Marunong makisama, at may pera. Mas magaling kaysa doon. Kapag mayaman ka, otomatikong hindi mo napapansinin ang mga negatibong sinasabi tungkol sa iyo. Iyan ang tinatawag na ganap na kumpiyansa. Tita, pwede na ba tayong umalis? Masyadong maganda ang kalagayan ng binatilyo ngayon. Nagmamay-ari pa siya ng kumpanya. Baka hindi ka magustuhan ng pamilya ng babae. Sa susunod na lang, wag na sa susunod. Nandito na rin lang. Nabibili ko na ang mga gamit. May nagmamaneho ng gisevdes. Pwedeng subukan kung pera lang ang habol ng babae. Sige, kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Kung hindi ka niya magustuhan, huwag kang mag-alala. Sumama ka sa amin. Sumabay ka sa kotse ng binatilyo.
Lumabas ka na. Hello, ako si Lintao. Ako si Wang Linlin. Nga pala, anong trabaho mo? Nagtatrabaho sa pabrika. Nagtatrabaho sa pabrika. Kung hindi ka nasisiyahan, pwede mong sabihin ng direkta. Ayos lang. Hindi naman ako ganoon ka-praktikal. Maganda ang impresyon ko sa iyo. Ikaw ang tipo ko. Pero baka iniisip ng nanay ko na hindi maganda ang trabaho mo. Ano naman ang tingin mo sa akin? Bakit mo ako tinititigan? Kasi maganda ka. Hoy, Zhao Siqiu. Nagustuhan ng babae ang anak mo. Talaga? May duda ka pa ba? Pero humihingi sila ng 480,000 dowry. Kung kulang ng kahit 1 sentimo, wag na lang. 480,000. Ma, ano ang naiisip mong paraan? Kahit manghiram kami ng pera ng tatay mo, ipapakasal ka pa rin namin. Ang paghiram ng pera ang pinakamahusay na paraan para subukan ang mga tao. Sa mga kamag-anak, ang pinsan mong si Deng Qiang lang ang may pera. Kausapin natin siya. Kailangan pa rin nating sabihin ito sa tatay mo, ma. Ang bahay ni Qiangzi sa syudad ay walang nakatira. Gusto kong hiramin para maging bahay kasal. Baka hindi pumayag si Xiaoxu. Gagamitin ko lang muna. Pagkatapos ng kasal, lilipat na kami. Ako na ang kakausap sa kanila tungkol dito. Kuya Qiangzi, ito ang kapatid ni Zhaoxu. Zhao Shan, ito ang kapatid ko. Lintao, kumusta ka? Ayusin mo agad ang kotse. Kukunin na ng customer mamaya. May nagustuhan akong babae at magpapakasal na kami. Ang bahay mo sa syudad ay walang nakatira. Gusto kong hiramin para maging bahay kasal. Hindi. Gagamitin ko lang muna. Pagkatapos ng kasal, lilipat na kami. Hindi pa namin natitirhan ang bahay na iyon. Bakit ikaw ang unang titira? Magkapatid tayo, pero kailangan malinaw ang usapan. Kung gusto mo ng bahay kasal, bumili ka ng sarili mo. Xiaoxu, huwag kang sumobra. Siya ang tunay kong kapatid. Noong bata ako, kapag may nang-aapi sa akin, siya ang nagpoprotekta sa akin. Kuya, inaapi nila ako. Mas matanda ka pa sa akin ng ilang taon, di ba? Hindi ko maintindihan kung paano ka nabuhay. Magpapakasal ka na, pati bahay hihiramin mo pa. Sige, kung ayaw mong ipahiram, huwag. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Qiangzi, uuwi na ako. Kuya, kakausapin ko ng maayos si Xiaoxu tungkol sa bahay kasal. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Sapat na sa akin ang sinabi mo. Hindi ka naman inaapi ni Zhao Shan, di ba? Kung inaapi ka niya, sabihin mo sa kuya mo. Hindi, mabait si Kuya Shan. Hindi ko akalain na ganoon ang pag-iisip ni Xiaoxu. Pumayag siyang ipahiram ang bahay sa iyo. Hindi, pero bakit ka ganyan kasaya? Masaya ako sa ugali ni Qiangzi sa akin. Hindi pumayag si Zhaoxu, pero pumayag si Qiangzi. Si Xiaoxu ang nagpapatakbo ng bahay nila. Walang silbi ang pagpayag ni Qiangzi. Alam ko, ang gusto ko lang ay ang ugali ni Qiangzi. Ma, babalik na ako sa bayan. Ruizi, Kuya Tao. Ikaw nga. Kanina akala ko nagkamali ako ng nakita. Kuya Tao, hindi ba sa Linja Village ang bahay mo? Bakit ka nakatira dito? Mahirap ipaliwanag ngayon. Sige, mamaya na lang. Mga 10 taon na tayong hindi nagkikita, di ba? Tara, uminom tayo. Kuya Tian, ano ang ginagawa mo ngayon? Ako, nagtatrabaho ako sa pabrika, nagkakabit ng tornilyo. Pumunta ka sa akin. Bibigyan kita ng 10,000 sa isang buwan, paano? Talaga? Hindi ka ba natatakot na seryosohin ko iyan? Dahil sa relasyon nating dalawa, bibigyan kita ng 20,000. Kuya Tao, pupunta ka ba? Hindi na. Magpapakasal na ako. May mahalaga akong gagawin ngayon. Makikipag-ugnayan ako mamaya. Baka magkaroon din ng pagkakataon na subukan siya sa hinaharap. Sayong Rui. Ang kasalukuyang gawain ay subukan ang aking mga kamag-anak. Taek Xiao Tao. May sasabihin ako sa iyo, ang ating Linja Village ay baka gibain na. May bahay naman tayo. Bakit ka pa magtatayo ng hotel sa bayan? Hindi ba tayo pagtatawanan yan? Tay, babalik ako agad. Hindi lang naman niya ang bahay na ito. Bakit kailangang si Xiao Tao ang lumabas at manirahan sa labas? Tay, ayos lang. Para sa kapakanan ng iyong mga apo, hindi pa rin pwede. Xiao Tao, masyado kang mabait. Kaya umaabuso si Zhaoxu. Magkapatid kami ni Qiangzi. Sa magkapatid, may isa talagang malulugi. Wala akong responsibilidad. Ako na ang malulugi. Parang bigla kang nagbinata, ah. Hindi ako nagbinata. Nagkapera lang ako. Maraming bagay ang hindi na kailangang pagtalunan. Tay, kung iinom ka, dapat masarap na alak. Tay, kung gusto mong uminom, bibigyan kita ng 1 kahon sa ibang araw. Kailan ka pa natutong magpatawa sa tatay mo? Pagkatapos kong subukan, bibigyan kita ng 100 kahon. Pupunuin ko ang bahay, para hindi mo maubos. Bukas,
isasama kita sa pinsan mong si Dengkyang para mangutang. Noong nagsisimula siya, mahirap na mahirap siya. Ipinahiram ko sa kanya ang lahat ng ipon ko. Hello, Kyang, si Tiyo ito. Nandito ako sa pabrika ninyo. Ay, kayo po pala ang tiyo ni Boss Deng. Sinabi niyo po ba kay Boss Deng na pupunta kayo? Sinabi ko. Paparating na siya. Bye. Ang salitang katotohanan ay nagkatotoo ngayon. Pinsan, hipag. Tiyo, nandito rin pala si Xiao Tao. Tiyo, bakit kayo na parito? CJ, paparating na ako. Ayos lang, sapat ang pera sa account ng kumpanya ko. Huwag kang mag-alala, Boss Zhao. Magpapakasal si Xiao Tao. Humihingi ang babae ng 480,000 yuan na dote. Gusto kong hiramin ang pera na ito sa iyo. Mangungutang, Tiyo. Narinig mo naman kanina, kadarating lang ng isang batch ng kagamitan sa pabrika ko. Kailangan ko ng pera, baka hindi kita matulungan. Ang malas naman. Ayos lang, mag-iisip ako ng ibang paraan. Tiyo, bihira kayong dumalaw ni Xiao Tao. Ililibre ko kayo ng hapunan. Wag na, may gagawin pa kami sa bahay. Xiao Tao, umuwi na tayo. Kailan nag-order ng kagamitan ang pabrika natin? Bakit hindi ko alam? Niloloko ko lang siya, haha. Siya ang tunay mong tiyo. Noong nagsisimula ka, pinahiram ka pa niya ng pera. Ano ngayon kung tiyo ko siya? Sa lipunang may pera, ang mayaman ang boss. Ang sitwasyon sa bahay ng tiyo ko, walang halaga para sa pamumuhunan. Binayaran ko na ang hiniram ko, at nagbayad pa ako ng interes. Wala akong utang sa kanya. Nga pala, siyang Yishui ng Huansu Group. Gusto niyang kumuha ng 1,000,000 yuan mula sa kumpanya natin para sa personal na gamit. Ano sa tingin mo, pahihiramin ba natin siya? Siyang Yishui ang namamahala sa napakaraming proyekto sa Oasis. Ang Oasis ang pangunahing negosyo sa Kian, at akma pa sa atin. Hindi tulad ng tiyuhin ko. Ito ang tinatawag na maihalaga sa pamumuhunan, ang pera ay ipinahiram. Haha, sa totoo lang, naibigay ko na sa kanya ang pera. Xiao Tao, hindi ba't hindi nagpahiram ng pera ang pinsan mo? Bakit ganyan si Kyang? Noong nagtayo kami ng pabrika, nagpahiram pa kami sa kanya ng pera. Ngayon na may problema kami, ganito siya, mabuti na rin kung sakaling humingi siya ng tulong sa atin sa hinaharap. Pwede ko ring piliing hindi tumulong. Ang yaman niya. Ano ang hihingin niya sa atin? Hindi yan sigurado. Paano kung yumaman ako sa hinaharap at mas mayaman pa sa kanya? Haha, nilalagnat ka rin ba? Bakit ka naguguluhan pa? Kung malalaman ni nanay na ang panganay kong anak ay bilyonaryo na ngayon, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Nandito na si Jianmin. Ate, naging matagumpay ang blind date ni Xiao Tao. Ang babae ay humihingi ng 480,000 yuan na dote. Ngayon, pinuntahan ko si Kyang. Hindi siya nagpahiram. Akala ko, ate, ayoko sanang pumunta para pahirapan ka. Pero wala na talaga akong magawa. Pwede mo bang kausapin si Kyang tungkol sa pera? Babayaran namin agad. Ate, ipinagkakatiwala ko na ito sa iyo. Anong nangyayari sa iyo? Hindi nagpahiram si Kyang. Siguradong may dahilan. Bakit mo naman sinagot yan? Nagsalita na si Jianmin sa akin. Hindi ko naman pwedeng tanggihan, di ba? Ikaw ang kumausap kay Kyang. Hindi ko yan sasabihin. Ngayon na hindi tayo makahiram ng pera, paano ang dot ni Xiao Tao? Bakit hindi natin tanungin si Tiyo? At kung mag-ambag din si Tia at Tiyo, hindi ba sapat na iyon? Kung hihingi ako sa napakaraming tao, saan ko ilalagay ang matanda kong mukha? Tay, hindi naman sa hindi ko sila babayaran. Kung hindi ka magsalita, hindi na ako magpapakasal. Wala naman akong pera para magpakasal. CJ! Sa pagkakataong ito, isasakripisyo ko na ang matanda kong mukha. Isasakripisyo ko na. Sa kaso ni Dengkyang, mukhang wala ring halaga ang matanda mong mukha. Ikaw. Ngayon, tumawag si nanay. Sabi niya hindi siya babalik. Bakit siya bumalik? Tay, nandito ka pala. Bilis, tawagin mo si Lolo. Ha. Tay, kailan ka bumalik? Kahapon. Nag-blind date ang kuya mo. Humihingi ng dote ang babae, kaya nang hiram ako. Sa pinsan mo sa bahay ni Tia, di ba? Hindi ka nakahiram, di ba? Ganito ang lipunan ngayon. Kailangan pa ring umasa sa sariling pamilya. Siya Oksoy, pamilya na rin tayo. Bakit hindi ka magbigay ng suporta? Wala akong pera. Hindi ko nga kayang buhayin ang 2 bata. Tay, kailangan nang irehistro sina Dabao at Xiao Bao. Gusto kong irehistro sila sa bahay, pwede ba? Walang problema yan. Nasaan ang family register? Aayusin ko na agad. Ibigay mo kay Xiao Oksoy ang rehistro ng pamilya. Hindi kakain si Xiao Oksoy sa bahay. Hindi. Huwag ka nang magtrabaho. Sumama ka sa akin sa bayan para irehistro ang mga anak mo. Ihahabilin ko muna ang mga bata sa kapatid ko para kumain.
Zhaoxuy, gusto mo talagang angkinin ang bahay namin. Anong bahay ninyo? Naging bahagi ako ng pamilya ninyo nang magpakasal ako. Ginagawa ko ito para sa dalawang bata. Kapag nagpakasal ang kapatid mo, bakit mo laging pinaghihinalaan ang kapatid ko? Mabait naman ang kapatid ko sa mga bata, dahil hindi pa siya kasal. Mahigit 30 na siya pero wala pa ring disenteng trabaho. Naglalagay lang ng tornilyo sa pabrika. Nahihiya ako sabihin sa iba. Sasama ka ba o hindi? Kung hindi, ako na lang. Sige, sasama ako. Magpapalit lang ako ng damit. Kung may aalis ang rehistro ni Lintao dito sa listahan, hindi na namin kailangang hatiin sa kanya ang bayad sa demolisyon. Hello, kaibigan mong abogado yan, di ba? May itatanong lang ako. Jianmin, nasa bahay ka pala. Sakto, may sasabihin ako sa inyo. Posibleng gibain na ang Linja Village. Kailan ang demolisyon? Hindi ko pa alam. Pinaplano pa lang. Gagawa ng highway dito sa lugar natin. Huwag kayong mag-alala. Susundin ang nakasulat sa rehistro ng pamilya. Malaki ang makukuha ninyo ngayon. 6 yaoksi talaga. Sabi ko na nga ba, bakit bigla niyang gustong irehistro ang mga bata sa probinsya? Alam na pala niyang gigibain ang lugar. Pupuntahan ko siya. Tay, hayaan na. Paano naman? Kapag nairehistro ang dalawang anak niya, makakakuha sila ng pera. Niloloko ka niya. Ganyan talaga siya. Hayaan mo na siya. Mga apo mo rin ang mga bata at parte sila ng pamilya Lin. Normal lang na mas malaki ang makuha nila. Ang demolisyon ng bahay sa probinsya ay daan-daang libo. Para sa akin, baliwala lang yan. Hindi ko kailangang ipitin ang kapatid ko. Sa gitna at pahirapan si Xiao Tao, pinasasama ko ang loob mo. Tay, hindi ba nangako kang hihiram ka ng pera sa tiyuhin namin? Hello, kuya. Bakit? Busy ako kanina. Si Xiao Tao, nag-date. Gusto ng babae ng 480,000 para sa dote. Wala kaming ganoon kalaki ng ate mo, kaya gusto naming humingi ng tulong sa'yo. May 50,000 ako. Sapat ba ang 50,000? Sige. Wala rin kaming pera. Ang perang yan ay para sa materyales. Kung ibibigay mo sa kanya, paano na ang trabaho natin? Ang tiyuhin mo, okay pa. Pero yung asawa niya, ako pa ang nag-alaga sa kanya noong nanganak siya. Bakit naman ganoon, ma, pagdating sa pera? Hindi kayang subukin ang pagkatao. Ang mga makakapasa sa pagsubok, tandaan ko sila. Gagantihan ko sila ng maayos. Ang mga hindi nagpahiram, tandaan ko rin sila. Bakit tumawag si Kuya Tao? Sino ang tumawag? Ang kuya ko. Huwag mong sagutin, manghihiram lang yan ng pera. Tumawag na siya sa tatay mo kanina. Hindi ko pinayagan. Bakit manghihiram ng pera si Kuya Tao? Magpapakasal siya, at gusto ng babae ng 480,000 para sa dote. Wala tayong ganyan karami. Kahit meron, hindi ko ipapahiram. Kapag pinahiram mo, hindi mo alam kung kailan babayaran. Tama si mama, kapag nanghihiram, parang apo. Kapag magbabayad, parang amo. Tama na huwag ipahiram ang pera. Kapatid ko siya. Ano ngayon kung kapatid mo? Ngayon, ano ang silbi ng mga kamag-anak? Ang may pera ang totoo. Hayaan mo siyang tumawag, huwag mo lang sagutin. Ito ang inipon namin ng nanay mo para sa kasal mo. Ibinigay ko na sa iyo ang 280,000. Hindi ko kailangan ang perang ito. Itago niyo para sa pagtanda niyo. Noong ikinasal ang kapatid mo, 300,000 ang nagastos. Pareho kayong magkapatid. Hawakan mo ang card na ito, ang password ay ang kaarawan mo. May 130 milyong nakalagay sa card ko. Pero ang 280,000 na ito ay ang pinaghirapan nila sa buong buhay nila. Tay, nay, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ng magandang buhay. Ikaw bata ka, puro ka pa rin pangako. Ang gusto ko lang ay magpakasal ka na at magkaanak. Para makampante na kami. Kapag ikinasal ka na, hindi na kailangang magtrabaho sa labas ang tatay mo. Babalik na lang siya sa probinsya at magsasaka. Sapat na para sa pagkain. Tay, ako na lang mag-isa ang pupunta kay tiyo bukas. O sasama ka sa akin. Ay, hindi rin maganda ang kalagayan ng tiyo mo. Sige, sabay na tayo, kaunti lang ang hihiramin. Ate, may itatanong ako. Tumawag ba sa inyo si kuya? Wala, bakit? Ano ang nangyari? Nanghihiram ng pera si kuya sa amin. May nagustuhang babae si Lintao. Humihingi sila ng 480,000 para sa dowry. Kaya nanghihiram siya kung kani-kanino. Gusto ko lang itanong sa iyo. Hindi tumawag sa amin si kuya. Baka bukas pupunta siya sa ship factory para hanapin kayo. Hindi ko na muna sasabihin. Tanungin ko pa si ate. Huwag mo nang tanungin si Limei, sigurado akong hindi siya nagpahiram. Kung manghihiram si kuya sa atin, pahihiramin ba natin? Lin Giming, may problema ba ang utak mo? Mas mayaman pa ang pamilya ni Limei kaysa sa atin pero hindi sila nagpahiram. Bakit tayo pa ang magpapanggap na mayaman? Hindi pa nga kumpleto ang tuition fee ng 3 bata. Hindi ba may ipon pa tayo?
Baka mabilis lang bayaran ni kuya ang hiniram niya. Hindi, emergency money iyon. Tingnan mo ang kapatid mo, si Lin Jiancheng, ang talino. Alam niyang walang pera ang pamilya ni kuya, kaya hindi siya nagpahiram. Bukas, sumama ka sa akin sa syudad. Anong gagawin sa syudad? Bibili ng bagong damit para sa mga bata. Malapit na ang bagong taon. Kahit ayaw mo, kailangan mong pumunta. Simula nang manalo ako sa loto, napansin kong bawat araw ay maliwanag at masaya. May dala ka pa. Ikaw bata ka, parang nagbago ka. Ito ay para sa tiyo mo. Hindi naman pwedeng walang dalang kahit ano kapag manghihiram ng pera. Bakit hindi tayo mag-taxi na lang? 3 yuan lang ang boss. Ang taxi ay 30 yuan o higit pa. Sayang lang ang pera. Kung makakatipid, makakatipid. Kulang pa sa pera ang pamilya. Gaming. Siling gaming ang hinahanap mo. Umalis siya kaninang umaga kasama ang asawa niya. Baka iniiwasan din ako ni Tiyo. Kuya. Tiyo, may nagustuhang babae si Xiao Tao. Humihingi ang babae ng 480,000 yuan na dote. Gusto namin ng hipag mo na tulungan ka. Nasabi na sa akin ni Jiancheng yan. Narito ang 10,000. Kinuha ko ito ng palihim sa card habang nasa syudad si Liu Pan. Hawakan mo muna ito para sa emergency. Alam ba ni Liu Pan ang tungkol sa perang ito? Pumayag siya, kuya. Huwag kang mag-alala, ako ang masusunod sa bahay. Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko siya ngayon. Huwag na. Huwag mo nang tawagan, sayang lang ang load. Ibabalik ko sa iyo ang perang ito sa lalong madaling panahon. Salamat, Tiyo. Bata ka, huwag mo nang sabihin yan. Sa kalagayan ng pamilya ni Tiyo, ang makapagbigay ng 10,000 ay malaking bagay na. Tiyo, dahil sa kabutihan mo sa akin, siguradong gagantihan ko ang kabutihan mo sa hinaharap. Lin Gaming, kinuha mo ang exit card para mag-withdraw ng pera. Nasaan ang pera? Ibinigay mo ba ang pera sa kuya mo? 10,000 yuan ang laki ng puso mo. Pupuntahan ko siya para kunin ang pera. Huwag kang magulo na ipahiram na ang pera. Sabi ng kuya ko, ibabalik niya agad. Agad, sa sitwasyon ng pamilya ng kuya mo. Makakabayad ba siya ng 10,000 yuan? Lin Gaming, bawiin mo ang pera. Kung hindi, maghihiwalay tayo. Ganito na lang, pwede ba? Kung hindi makabayad ang kuya ko sa loob ng 1 taon, kukunin natin pagkatapos ng 6 na buwan. Kung hindi pa rin nabayaran sa loob ng 6 na buwan, kukunin ko na. Sige, 6 na buwan. Sabihin ko na agad. Kung hindi pa rin nabayaran sa loob ng 6 na buwan, magagalit na talaga ako. Nakapag-withdraw na ako ng pera. Ang pamangkin mo ay nakipag-date kay Wang Lingling mula sa aming baryo. Humihingi sila ng 480,000 yuan na dote. Nanghiram ang kuya mo, di ba? Hindi naman marami, 10,000 lang. Sapat na ang 10,000. Pero sa tingin ko, mawawala lang ang perang ito. Anong ibig mong sabihin? Ang pamilya ni Wang Linlin, alam na alam ko, ang 480,000 yuan na dote ay hindi nila ipapakuha sa kanya. Kung pakakasalan siya ng pamangkin mo, magkakautang siya ng malaki. Sa liit ng sweldo niya, matagal pa bago niya mabayaran ang utang niya sa iyo. Hindi naman siguro, parang ibinebenta na ang anak. Hindi ko masabi sa iba. Pero kay Wang Linlin, kayang-kaya gawin iyan ng mga magulang niya. Linlin. Sa tingin ko, ang tungkol sa iyo at kay Lin Tao, hayaan mo na. Bakit naman? Ang pamilya ni Lin ay nangungutang kung saan-saan para sa 480,000 yuan na dote. Ang mga nagpapakasal sa kanilang anak ay dinadala ang dote. Hindi kaya gusto ninyong itira ang 480,000 yuan. Siyempre, kailangan itira. Kung hindi, sayang lang ang pagpapalaki namin sa iyo ng maraming taon. Ibinenta ninyo ako na parang hayop. Anong sinasabi mo? Ang perang ito ay para sa kasal ng kapatid mo. Simula pagkabata, gaano kabuti ang kapatid mo sa iyo? Hindi mo naman siguro ayaw gawin ang maliit na bagay na ito para sa kapatid mo, di ba? Bahala kayo sa sasabihin ninyo. Hindi naman siguro niya kayang magbigay ng 480,000. Yung binata na nagmamaneho ng GEV noon. Bakit hindi mo nagustuhan? Bakit itong mahirap na binata ang nagustuhan mo? Anong nagmamaneho ng GEV? Inarkila lang yun. Inarkila. Kung hindi inarkila ang GEV na iyan, paano ko pipiliin ang isang nagtatrabaho sa pabrika? Ang ate ko ay nasa negosyo ng construction materials. May anak na lalaki ang isang dealer. Gusto sana ni Xiao para kay Linlin. Mayaman siguro ang dealer, ano? Magkano ang kayang ibigay na dote? 500,000. Kung lalaki pa. 5,000,000. Naku. Hindi pa ako nakakita ng ganoong karaming pera. Kung si Linlin ay tulad ng dati, ang buong pamilya ay makikinabang. Ano pa ang hinihintay mo? Makipag-ugnayan ka na sa ate mo. Pero paano ang pamilya Lin? Huwag muna tayong umatras. Kapag nakipag-ugnayan na ang ate mo sa kanila, at nagustuhan siya ng anak ng dealer, saka natin tanggihan ang pamilya Lin. Tama. Para walang masayang sa magkabilang panig. Ikaw talaga ang matalino. Kumusta? Nakahiram ka na ba ng pera kay Giming?
Talagang sumikat ang araw sa silangan ngayon. Mabait po sa akin si Tio. Ito po ang 50,000, tita. Tumawag si Jiansheng, kailangan daw ni Xiao Tao ng 480,000 dote para sa kasal. May pera ako ngayon. Hindi ito marami, pero ito na ang kaya kong ibigay. 10,000 kay Tio, halos 10,000 kay tita, 50,000 kay ikalawang tita, dagdag pa ang mahigit 200,000 namin ang tatay mo. Kulang pa ng mahigit 100,000 para sa 480,000. Magkano kaya ang kayang ibigay ng kapatid ko? Tatawagan ko siya. Hello, Yueli. May pera ka ba? Kulang pa ako ng mga 100,000 para sa kasal. Pahiram muna. Kailangan ko munang kausapin si Wang Xin tungkol dito. Tumawag ang kuya ko nang hihiram ng pera para sa kasal. Kailangan daw ng 480,000 dote. Kulang pa sila at gusto humiram ng 100,000. 100,000. Sige, may mahigit 100,000 pa sa card. Transfer mo sa kuya mo. Alam kong papayag ka. Kuya, ibigay mo sa akin ang card number mo. Is-transfer ko sa iyo. Si Wang Xin ang kusang nag-alok nito. Totoo ba? Sige, ibabalik ko agad ang pera. Huwag kang magmadali kapag may pera ka na lang. Salamat kay Yueli. Kumpleto na ang 100,000 dote. Kung gayon, tatawagan ko ang matchmaker bukas. Huwag bukas, ngayon na. Hello, ikaw ba ang matchmaker? Tungkol kay Wang Linlin, nakumpleto na namin ang 480,000 dote. Ano sa tingin nyo? Ako nga. Handa na ang dot ng pamilya Lin. Pinapapili na ng matchmaker ang petsa. Hello, ako ang nanay ni Linlin. May bigla ang lakad ang anak ko. Hintayin na lang natin siyang bumalik. Kailangan mong pabilisin ang dealer. Gusto ng pamilya Lin na ikasal si Linlin. Hindi kaya gusto ng umatras ng pamilya Wang. Hindi siguro. Ang lalaking nagmamaneho ng Gsevgzi noong araw na iyon, hindi rin nagustuhan ni Wang Lingling. Si Xiao Tao lang ang nagustuhan niya. Hindi natin masabi, baka nakahanap sila ng mas mahusay. Sa kalagayan ng pamilya namin, si Wang Lingling ay bata at hindi mapili. Pero ang mga magulang niya ay tiyak na hindi papayag. Kung ganoon nga, kung ayaw mo na, wag na. Mahigit 30 ka na. Sa wakas, may babaeng hindi inaalintana ang kahirapan natin. At maganda pa. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Hindi ako ang sasamantala sa pagkakataon. Ano ang sinasabi mo? Tay, hindi ba masama ang pakiramdam mo? Dadalhin kita sa ospital para magpatingin. Ayos lang ako. Bakit ako pupunta sa ospital? Sayang lang ang pera. Kung hindi ka pupunta, hindi rin ako magpapakasal. Ano, hindi ka magpapakasal? Sige na, sige na. Paano mo naman hindi papakasalan? Guyan. Lintao, ikaw nga. Paano kita nakita rito? Si Guyan, kaklase ko noong high school. Hindi na kita nakita simula nang magtapos tayo. Dito ka pala nagtatrabaho bilang doktor sa ospital na ito. Ano ang ginagawa mo ngayon? Nagtatrabaho ako sa pabrika. May gagawin pa ako. Hindi ko na muna sasabihin. Ito ang numero ko. Mag-usap tayo kapag may oras ka. Kuya, sabi ni na mama at papa nagpatingin ka sa ospital. Kumusta na? Wala, lumang sakit lang. Pananakit ng likod. Mayroon kaming dating customer na mayroon ding ganitong problema. Nabalitaan ko na gumaling siya pagkatapos ng operasyon sa ibang bansa. Operasyon sa ibang bansa, magkano naman kaya iyon? Paano kung ganito? Mag-ipon tayo ng pera para ipadala si papa sa ibang bansa para sa operasyon na iyon. Kuya, wala na kaming pera. Ang 100,000 na inipon namin ng matagal ay ibinigay na namin sa iyo. Kuya, tay, sandali lang. Kami ni Yueyaw ay bumili ng maraming durian ngayon. Siguradong kikita kami ng malaki. Sa oras na iyon, kami ang magbabayad sa lahat ng gastos ni Papa sa ibang bansa. Noong nakaraang buwan, may nanalo ng loto sa Kuan City. Mahigit 100,000,000 ang premyo. Bakit hindi ka rin bumili? Baka manalo ka. Hindi niya alam na ako ang nanalo ng mahigit 100,000,000 sa Kuan City. Nagbibiro lang ako sa iyo. Ang manalo sa loto ay pangarap lang ng baliw. Kailangan nating maging praktikal. Yueli, kung manalo ka ng 100,000,000 premyo, ano ang gagawin mo? Una, bibili ako ng bahay sa Kuan City. Pagkatapos, bibilhin ko ang buong fruit wholesale market. Palalakihin ko ang negosyo at ako ang magiging boss. Nalasing ako kahapon. Muntik mo pang baligtarin ang mesa. Kuya, alam mo ba ang sinabi mo kahapon? Sabi mo nanalo ka sa loto. Sinasabi ko sa inyo, nanalo ako sa loto, hahaha. Ang kuya mo ay nababaliw na sa pag-iisip na yumaman, haha.
buti na lang at inakala nilang lasing lang ako. Kung hindi ko na magagawa ang mga susunod na pagsubok. Sige, ayusin mo muna ang personal mong problema. Mamaya, pumunta ka sa bahay ng mga Wang para mag-propose. Hindi ba sinabi ng matchmaker na nasa labas si Wang Linlin at hintayin na lang siyang bumalik bago pag-usapan? Iyon ay pagsubok sa ating sinseridad. Kailangan maging aktibo ang lalaki. Kung patatagalin mo pa, magiging mahigit 30 ka na. Dalhin mo na itong alak sa kanila para hindi na bumili pa. Sige, mag-ayos na tayo. Pupunta na tayo doon. Pupunta ka rin. Magde-date kayo, di ba? Kadarating ko lang ng isang binata. Pupunta rin sa Wangjia Village. Nabalitaan kong may napakagandang babae sa nayon. Anong nangyayari sa pamilya Wang? Hindi ba't nakipagkasundo na sila sa atin? Bakit nakikipag-date pa rin sila sa iba? Xiuqiu, huwag kang magalit. Hindi naman siguro iisang tao. Tingnan mo kung gaano kasaya si Linlin. Siguradong matutuloy ito. Hindi masama ang hitsura ng binata. Hindi siya mas masahol pa sa batang iyon mula sa pamilya Lin. May hitsura at talento. Ang pinakamahalaga ay mayaman siya. Milyon-milyon ang pera niya. Kapag kinasal si Linlin, makikinabang din ang pamilya natin. Tito, tita. Gusto naming lumabas ni Linlin. Sige, lumabas kayong mga kabataan. Kapag kinasal kami, sasabihin ko sa tatay ko na bilhan ka ng maliit na kotse. May tao ba sa bahay ng pamilya Wang? Dumating ang pamilya Lin. Batiin mo sila, magandang araw, tito at tita. Ay, hello, tuloy po kayo sa loob. Ang taxi na tinawag namin kanina. Sinabi ng driver, naghatid din daw siya ng isang binata sa Wangshan Village para makipag-date. Ang galing naman ng pagkakataon. Talaga, siguro sa ibang pamilya iyon. Maraming dalagang pwedeng ikasal sa aming nayon. Maraming pamilya, hindi lang namin alam kung kaninong pamilya. Bakit mo ako pinigilan kanina? Sa totoo lang, nag-uusap na sina Linlin at Qianyiki. Kaya itulak na natin ang sa pamilya Lin. Baliw ka ba? Huwag mong tanggihan ang mga ito. Saka, hindi pa naman sigurado sina Linlin at Qianyiki. Hindi naman panloloko ang pagtanggap ng regalo nila. Lahat iyan ay magagandang bagay na nagkakahalaga ng daan-daan. Mas matalino ka talaga. Ma, ito ay, dinala ni Qianyiki kasama ang kaibigan niya mula sa ibang bansa. Qian, tingnan mo, ang dami mong nagastos, di ba? Hindi ka pamilyar sa lugar. Dito ka na lang tumuloy sa bahay namin. Tita, may kausap akong business partner para sa negosyo. Aalis na muna ako. Linlin, Qian, kung hindi mo ito sasamantalahin, baka maunahan ka ng ibang babae. Sige, susundin ko kayo. Pa, kanino itong sigarilyo at alak? Dumating si Lintao, tinanggap mo pa rin ang regalo niya. Sila mismo ang nagbigay. Kasing yabang ng lahat ng manliligaw. Si Lintao lang ang hindi kailanman kusang nakikipag-ugnayan sa akin. Kumusta na? Wala ang babae. Sabi ng mga magulang niya, hintayin na lang daw siyang bumalik. Mama, Papa, ang inangkat nating durian ay ibinalik. Kailangan kong bumalik agad para ibalik ang mga ito. Ano na ang gagawin natin? Ang mahigit 1,000,000 yuan ay hindi maliit na halaga. Xiao Tao, kapatid mo, kung malugi tayo ng mahigit 1,000,000, tapos na ang pamilya, bakit hindi ka man lang nag-aalala? May 130,000,000 yuan sa card ko. Kahit malugi siya ng 10,000,000, kaya kong punan. Sayong Rui, Xiongzi, magkakaroon tayo ng reunion ng mga kaklase ngayong taon. Kailangan mong dumalo, pinangako ko sa kanila na kaya kitang isama. Kailangan mong ibigay sa akin ang pabor na ito. Sige, anong oras? Saan? Bukas na. Sa Kaizhangshi Blessing Hotel. Susunduin kita bukas ng umaga. Sige, magkita tayo mamaya. Kuya, si Zhaoxu. Ang kuya niya, nagbukas ulit ng 4 na shop. Gusto niyang tulungan si tatay sa pag-renovate. Sabi ng kuya ko, babayaran niya si tatay ng market price. Masama ang pakiramdam ni tatay. Hayaan mo na yan. Sabihin mo sa kuya mo na maghanap ng iba. Anong ibig mong sabihin? Ang kuya ko, hirap na hirap humingi ng tulong sa pamilya niyo. Xiao Tao, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Malakas ako. Ako ang gagawa niyan. Ayos Siksayong Rui, ang ganda ng kotse. Bumili lang ng kotse pagkatapos makakuha ng bayad sa kargamento. Ayos lang, Siksumiao. Naalala mo ba ang gumagawa ng materyales sa konstruksyon? May milyon-milyong halaga. Siya ang nagsuggest ng reunion na ito at si Xiaohuan din. Bumalik mula sa ibang bansa. Nagtatrabaho sa bangko sa venture capital. May 10,000,000 halaga na. Si Boss Sayong, nagmamaneho na ng Mercedes-Benz. Sino to? Si Lintao, hindi mo nakilala. Ay naku, kung hindi mo sinabi, akala ko alalay mo. Hahaha, Lintao. Anong ginagawa mo ngayon? Ako, nagkakabit lang ng tornilyo sa pabrika. Nagkakabit ng tornilyo. Noong araw, ikaw lang ang nakapasa sa 985 sa klase natin. Pwede kang magpanggap na mahirap, pero hindi ka pwedeng maging mahirap talaga. Ang panandali ang tagumpay o kabiguan ay walang ibig sabihin. Boss Xu.
Kung papupuntahin mo si Lintao sa'yo, hindi ba mas maganda kaysa magkabit ng tornilyo? May pinsan si Lintao, si Deng Qiang. Kababayan namin. Kahapon lang, kumuha siya ng milyong halaga ng luxury car. Kung kukunin ko si Lintao, hindi ba parang sinasampal ko ang pinsan niya? Kamakailan lang, humiram ako ng pera para sa kasal. Sabi niya wala siyang pera. Humingi ako sa kanya ng dowry, pero hindi siya nagpahiram. Bakit mo ako binibigyan ng card? Kuya, maliit na regalo lang, gamitin mo muna. Kailangan mo ng dowry para sa kasal, tutulungan kitang makalikom. 1,000 lang, ito lang ang kaya ko. Hindi ka ba natatakot na kunin ko talaga? Hindi ka ba natatakot na hindi ko ibalik? Nagkakatiwala ako sa pagkatao mo. Sumiyaw, isa lang siyang bigla ang yumaman. Kanina pa siya nang bubuli sa'yo, hindi ko na matiis. Sige, tatanggapin ko ang pera. Ang batch ng durian ni Yueli hindi na ibenta. Ayaw na ng mga tindahan na umorder. Hindi ba kayo nagpirma ng kontrata ng maaga? Pupunta ako kay Yueli. Huwag ka nang pumunta. Wala ring mangyayari kung pupunta ka. Masyadong mababa ang presyo sa wholesale market. Ibenta mo sa mababang presyo. O kaya, hindi mo na ibenta. Gaano kalaki ang mawawala kung ibebenta sa mababang presyo? Kasama ang shipping at labor, halos 500,000. Kung gayon, ibenta na lang sa mababang presyo para maiwasan ang mas malaking lugi. Sabi ni kuya, ibenta natin sa mababang presyo. Kung malugi, malugi. Anong alam ng kuya ko? Mahigit 500,000 yan. Kailangan nating magtrabaho ng maraming taon para maibalik yan. Malapit nang mag-elementary si Tianqi. Naisip ko pang kumita ng pera para makabili ng bahay sa syudad. Nanay, tatay, may kailangan kayo sa akin. Tumawag lang ang matchmaker. Sabi mo hindi ka raw nagkukusa na makipag-ugnayan sa kanya. Ayaw na ng anak ng pamilya Wang. Ayaw na niya. Noong isang araw, maayos pa ang lahat. Hindi ba dahil hindi ka nagkukusa na makipag-ugnayan? Subukan mo ulit. Hindi naman ito ang problema ko. Ayaw niya talaga. Sige, kakausapin ko siya ngayon. Ang mga taong ito ay inaasahan ko na. Siksayong Rui lang ang kusa na nagbigay sa akin ng pera. Ikinagulat ko iyon, at ikinatuwa ko rin. Nandyan pala si Jianmin. Nandyan din pala si Xiao Tao. Bumaba na ang dokumento mula sa itaas. Ang Linja Village ay sama-samang gigibain. Ang lumang bahay ninyo ay 300 metro kwadrado. 2,000 bawat metro kwadrado. Kung pera, 600,000 iyon. Kung walang reklamo, pumirma na kayo. Pag-usapan muna natin ulit. Pag-uusapan pa ba iyan? Malaki na ang 600,000. Pag-isipan nyo muna. Oy, Yanzi, yumaman ka na at nakabalik ka na. Ang ganda ng buhok mo. Ang aga mo namang umuwi para makipag-date. Ano? Paano mo nalaman? Umuwi rin ako para makipag-date. Kaso, tinanggihan ako. Taga saan ang lalaki? May-ari ng supermarket sa bayan. 200,000 ang taunang kita. Ang batang iyon ay napakasama noong nag-aaral. Hindi maganda ang pagkatao niya. Hindi ba ito panloloko? Ang bahay ni Lin Changfa ay pareho, pero 300,000 lang ang ibinigay sa akin. Ang lumang bahay ng tiyo ninyong si Lin, halos pareho lang ang laki sa bahay namin, pero 300,000 lang ang ibinigay kay Changfa. Hindi ba ito panloloko dahil wala kayong kakampi? Halos kalahati ang diferensya sa presyo namin. Pupuntahan ko siya. Tay, huwag kang pumunta. Kung hindi ka pipirma, wala silang magagawa. Hindi ko alam kung sapat ba. Ang operasyon ay kailangan ng hindi bababa sa 200,000. Sana mayaman ako. Hindi ako magiging ganito kawalang magawa. Tay, anong nangyari sa iyo? Tay, huwag mo akong takutin. Pupuntahan ko si Kuya Xiao Tao. Doktor, kumusta na siya? Kayo ba ang kamag-anak? Opo, tiyuhin ko po siya. May colon cancer siya. Napakadelikado. Kailangan niyang operahan agad. Yanzi, sabi mo kahapon makikipag-date ka. Hindi kaya para ipagamot ang tatay mo. Sira ka ba? Hindi ba parang ibinenta mo ang sarili mo? Ano pa ang magagawa ko? Ang operasyon ay kailangan ng hindi bababa sa 200,000. 100,000 lang ang naipon ko sa loob ng maraming taon. Tara, lumabas tayo at mag-isip ng paraan. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Yanzi, ako na ang bahala sa panggamot ng tatay mo. Huwag na, Kuya Xiao Tao, nanghihiram ka pa nga ng pera para sa dote. May mahigit 100,000,000 ako sa card ko. Pero sa ugali niya, kahit sabihin ko, baka hindi niya tanggapin. Nga pala, may kaklase ako noong high school, si Guyan. Nasa City Central Hospital siya. Kakausapin ko siya. Guyan, ako ito, si Lin Tao. May colon cancer ang tiyuhin ko. Kaya ba ng ospital ninyo ang operasyon? Walang problema. Dalhin niyo siya rito. Maganda ang resulta ng ganitong operasyon sa amin. Talaga. Xiao Tao, kumusta na si Tio Lin? Naka-schedule na ang operasyon. Naku, paano na si Lin yan?
Kahapon, sinabi niyang pakakasalan niya ang masamang lalaki sa bayan. Ngayon ko lang nalaman, pumayag siya para lang maipagamot ang tatay niya. Sa panahon ngayon, mahirap talagang kumilos ng walang pera. Ma, nasaan si Papa? Nag-aayos siya ng bagong 4 na store ni Zhao Shan. Hindi na siya uwi. Hindi na ako kakain ng hapunan. Matutulog na ako. Xiao Tao, gising na. Hinahanap ka ng kaklase mo. Ma, sinong kaklase? Xiao Huan. Paano mo nahanap ang bahay ko? Nung araw ng reunion, nabalitaan kong kapos ka sa pera. Nag-alala ako, kaya maaga akong pumunta rito. Ganyan din siya pumunta rito nung high school. Kahit ang pagluluto ni Mama, ginaya niya. Bakit ka nandito? Ayaw mo ba akong tanggapin? Hindi ba kapos ka sa pera? Ito, pautang ko sa'yo. Ang dating first love ko, napakasuporta. Kailangan ko pa naman ng pera. Hindi. Bigay mo sa akin ang contact details mo. Paano ko ibabalik ang pera mo? Paano kita hahanapin? Kunin mo. Si Q. Sino ang babaeng iyon? Ang ganda ng kotse niya. Kaklase ni Xiao Tao nung high school. Dati, naging magkasintahan sila. Umasenso si Xiao Xia. Kung single pa siya, bakit hindi mo siya ligawan ulit? Ay naku. Ang magandang kabayo ay hindi kumakain ng damo na nakaraan na. May mga naghihiwalay at nagkakabalikan pa nga. Hindi pa naman kayo kasal ni Xiao Xia. Boss Xia, nandito na naman ang mataas na interes ng Sequoia Capital. Alam ko na. Gusto mo bang paalisin ko siya? Paano ko siya paalisin? Ang Sequoia Capital ay strategic partner ng Maple Leaf. Kahit makatago ako ngayon, hindi ko siya matatakasan habang buhay. Sige, magpatuloy ka sa trabaho mo. Boss Gao. Bumalik na si Boss Xia. Matagal na akong naghihintay dito. Wag na bukas, ngayon na lang. Ang sarap ng luto ng private chef ko. Dadalhin kita, hindi na, kakain ko lang. Busy ako ngayon. 70% ng negosyo ng Maple Leaf ay mula sa Sequoia Capital. Alam ko kung busy ka o hindi. Ano ba ang mali sa akin? Kaya bang ipangkain ang itsura? O kulang ang kakayahan ko sa pera? Boss Gao, may boyfriend na ako. Ha 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 ha. Napakababaw na dahilan, hindi ka pa nagkaroon ng boyfriend. Iyan ang dahilan kung bakit kita gusto. Ang pangalan niya ay Lin Tao. Tagalinya Village, Kishi Town. Kaklase ko siya noong high school. Nagkita kami sa reunion at naging kami. Boss Xia, ayos ka lang ba? May boyfriend ka nga. Tama na ang chismis, magtrabaho ka na. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Xiong Rui. Hindi ba ito ang bahay niya? Ano, bahay niya ito? Ito ang bahay na pinaupahan ko sa kanya. Xiong Rui, nasaan ka? Nasa bahay ako. Nasa labas ako ng bahay mo ngayon. Upa lang ang bahay. Bakit mo ako niloloko? Haha, niloloko lang kita. May inaasikaso ako sa labas ng bayan. Babalik ako para hanapin ka. Kapag napirmahan mo ito, magiging iyon na ang 100,000. 5% sa loob ng 3 buwan. Uy, Tao Z. Tao, si Gang Z ay graduate lang ng junior high. May asawa at Mercedes-Benz na. Ikaw na college student, hindi mo siya maabutan. Tao Z, ito ang asawa ko. Zhao Xiaoman, kumusta ka? Tao Z. Kailan mo naman dadalhin ang asawa mo dito? Wala akong kakayahan na tulad mo. Ma, ano ang ginagawa mo? Si Gang Z, na kasing edad mo, may Mercedes-Benz. May asawa na rin. Wala na akong mukhang maiharap ngayon. Hayaan mo silang magsalita. Hindi pa umuwi si tatay. Pinabayaran ni Zhao Shan ang materyales sa tatay mo. Ang pera ay kinuha pa sa tiyuhin mo. Si Xiao Xu ang nagmungkahi nito, di ba? Nilalamon na tayo ni Zhao Xu. Hindi na ibibigay ni Zhao Shan ang pera para sa materyales kay tatay. Bakit hindi natin subukan ulit sa pamilya Wang? Narinig ko na hindi rin nakahanap si Wang Linlin. Tinanggihan na siya ng lahat. Ang magandang kabayo ay hindi na bumabalik sa dating damuhan. Anong magandang kabayo ang hindi na bumabalik sa dating damuhan? Hindi mo rin naman kinain ang damong iyan. Ayusin mo ang sarili mo at sumama ka sa akin. Ngayon, mukha ka ng masigla. Ate Wang, bakit ka nandito? Hindi kaya pupunta na naman kayo sa bahay ni Wang Linlin na? Narinig ko na hindi siya nakahanap, gusto kong subukan ulit. Ilang araw ko siyang pinaghanapan, pero wala akong nakita. May makikita na naman siya ngayon. Kung gayon, umuwi na tayo. Ang dami kong ipinakilala. Yung kumikita ng 10,000 hanggang 20,000 sa isang buwan, ayaw pa rin. Ito na ang huli. Kung hindi pa rin magtagumpay, hindi na ako magiging matchmaker nila. Ang gwapo ng binata. Sa susunod, ipapakilala kita sa mas maganda kay Wang Lingling. Salamat, tita. Kung gayon, umuwi na muna tayo.
Ay, wag na, hindi na kailangang magdala ng kahit ano. Nasaan si Linlin? Ang galing. Matalino, abalang-abala siya sa pagkuha ng teacher's license. Tingnan muna natin ang litrato. Sa tingin mo, hindi ba tayo masama sa ginagawa natin? Ano naman doon? Hindi naman tayo nagnanakaw o nang hold up. Linlin, narinig ko sa tita mo. Nag-propose na sa iyo si Kianiki. Pumayag ka ba? Hindi pa. Sabi ko kung gusto niyang magpakasal. Kailangan may isa pa siyang bahay sa Kishi City na nakapangalan sa akin. Isulat mo ang pangalan ko. Magaling. Anak ko nga. Ang bahay lang ang makakapagbigay. Sa atin ng seguridad, mga babae. Ilang beses na tayong nagkita. Sino ba talaga ang gusto mong pakasalan, mahal? Si Lintao mula sa Linja Village, di ba? Sayang, wala siyang pera. Mahirap ang buhay nila. Masyado ka namang praktikal. Hindi ito pagiging praktikal. Ito ang tinatawag na pagiging mulat sa katotohanan. Sino ang nagbigay ng alak at sigarilyo na ito? Binili ko yan, hindi ko nakita. Kung ibabalik ko, hindi na nila ibabalik sa orihinal na presyo. Malulugi ako ng ilang 10 yuan. Bakit ang aga mo umuwi ngayon? Tumawag si Lin Changfa tungkol sa demolisyon. Oh, nandito pala si Xiao Tao. Umuwi na ba ang tatay mo? Sila ang mga taga-demolisyon. Jianmin, pumirma ka na. 600,000 yuan ililipat agad. Medyo kulang ang 600,000 yuan, diba? Hindi na kulang, matandang Lin. Ang bahay niya ay halos kapareho ng sa iyo. Pumirma na rin siya para sa 300,000 yuan. Ang excavator sa pasukan ng Nayon ay sisirain ang bahay niya ngayon. Ang lugar na ito ay ginawa ng development zone. Ang demolisyon ay mangyayari rin. Ang 600,000 yuan na ito ang pinakamataas na pamantayan. Hindi na namin kayang magbigay ng higit pa. Pumirma na kayong dalawa ng sabay. Mas madali kung sabay-sabay na gibain. Jianmin, pumirma ka na. Ang 600,000 yuan na ito sa Kishi Town ay makakabili ng 3 o 4 na bahay. May sobra pa, 600,000 yuan lang. Para sa akin, ito ay interes lang ng 1 buwan. Naitay, sige na, pumirma na kayo. Tama ang sinabi ni Tio Changfa. Ang 600,000 yuan sa Kishi Town ay makakabili ng ilang bahay. Ang matitira ay para sa pagtanda ninyo. Sige, pipirmahan ko. 600,000 yuan na ang pumasok sa bank account. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Xiao Tao, ang 600,000 yuan ay para sa iyo. 500,000 yuan para sa dowry. Ang natitirang 100,000 yuan ay para kay Qiangzi. Nay, kayo na lang ni tatay ang gumamit niyan. May pera ako. Saan ka kukuha ng pera sa pagtatrabaho mo? Kunin mo na lang. CJ, pero, kailangan ko munang pumunta sa Central Hospital. Paano kung hindi pumirma ang matandang Lin? Hindi ba tayo? Niloko ni Lin Changfa. Hahanapin ko si Lin Changfa. Nay, huwag kang mag-alala. Pupunta ako sa ospital at tatanungin si Yanzi. Malalaman natin. Huwag kang pupunta sa pasyente ng walang dala. Ang tiyolin mo ay madalas kang bigyan ng pagkain noong bata ka pa. Alam ko, pupunta na ako. Kuya Xiao Tao, bakit ka nandito? Bibisitahin ko si Tio Lin. Tio Lin, babalatan ko po kayo ng mansanas. Naaalala mo pa ba noong bata ako? Pumunta ako sa bahay ninyo para magnakaw ng mansanas. Halos bugbugin ako ng tatay ko. Kinabukasan, binigyan mo ako ng isang malaking bag. Naalala mo pa pala yan. Tapos, pinadala ako ni tatay ng mansanas. Kaya ayaw mo nang kumain. Hahaha, Tio Lin. Naaalala ko lahat ng kabutihan mo sa akin. Babayaran ko po kayo sa hinaharap. Tio Lin, yung bahay ninyo. Kuya Tao, anong nangyari sa bahay? Hindi ako pipirma. Wala. Tio Lin, hihiramin ko lang si Yanzi para pag-usapan ang isang bagay sa labas. Yanzi, sabi ni Tio Changfa, pumirma na raw ang pamilya ninyo. Ako ang pumirma. Kailangan ng operasyon ni tatay. Kailangan namin ng pera. Masyadong mababa ang 300,000. Malaki ang lugi mo. Hindi ko na kayang isipin yan. Unahin muna ang operasyon ni tatay. Saan ka titira? Malapit nang gibain ang bahay ninyo. Pumirma na rin ang pamilya ko. Sa Kai Town, upa ako ng mas malaking bahay. Sa bahay ka na lang tumira. Paano naman yan? Noong bata ka, hindi ka ba madalas tumira sa bahay namin? Makinig ka sa akin dito. Sige na nga, salamat. Kuya Tao, Guyan, yung sakit ng kapitbahay ko. Kumusta na? Colorectal cancer, mid to late stage. Kumalat na.
Ang imported na target drug, mga 300,000 bawat cycle ng gamutan. Hindi kayang bilhin ng ordinaryong tao ang gamot na ito. Gamitin mo muna sa kanya. Ako na ang bahala sa pera. Huwag mong sasabihin sa kanya. Mahigit 1 milyon yan. Ikaw na nagkakabit lang ng tornilyo, kaya mo yan. Noong bata ako, itinuring niya akong parang sariling anak. Ito ang paraan ko para suklian siya. Kagagiba lang ng bahay namin, binayaran kami ng 600,000. Ang 600,000 ay para kina mama at papa. Gamitin mo lang yung bonus ko. Magandang pagkakataon ito para subukan ang mga tao. Mamaya, order ako ng mamahaling abalon at lobster. Sabihin mo lang na wala, naiintindihan mo, naiintindihan. Sa Jingi, nakita ko na yung eksenang iyan. Sabi ni Lintao, pupunta rin siya. Nasaan siya? Baka nangangalap ng pera si Lintao. Magbibigay siya ng mahigit 1 milyon para sa pagpapagamot ng kapitbahay niyang may cancer. Siya na nagkakabit lang ng tornilyo. Hindi niya kikitain iyan kahit buong buhay niya. Magkakaklase tayo. Hindi mo kailangang magsalita ng ganyan. Nanghiram din ako ng pera kay Lintao. Isa rin ako sa mga tanga na sinasabi mo, diba? Sta, Yeming Su. Malapit na ang bagong taon, di ba? Ang pera na hiniram mo sa akin noon, hindi mo pa nababayaran. Kaklasik siya, mabait sa akin ang kapitbahay ko simula pa noong bata ako. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Binayaran kami ng 600,000 sa paggiba ng bahay namin. Kulang pa ng 400,000. Pwede mo ba akong pahiramin? Lintao, gusto kong magpautang. Pero wala talaga akong ganoong kalaking pera. 50,000 lang ang maipapahiram ko sa iyo. Sabi ni Xiong Rui, milyonaryo raw siya. Bakit 50,000 lang ang ipapahiram niya? May tinatago siya. Sige na. Kukunin ko muna ang 50,000. Ang natitira, ako na ang bahala maghanap ng paraan para makumpleto. Hindi magugutom ang kapitbahay ko. Nga pala, ang asawa mo. Kumusta na ang paghahanap mo sa kanya? Wala na. Nakahanap siya ng mayaman. Iniwan niya ako. Ganoon ba, gawin mo lang ang kaya mo. Huwag kang masyadong magpakabayani. Bihira lang umuwi si Zhaoxui, kasama ang mga bata sa karaniwang araw. Hindi naman weekend ngayon. Qiangzi, ang asawa mo, ano na naman ang ginawa niya? Wala. Pinauwi kami ni nanay. Bakit sila pinauwi ni nanay? Dumating na ang pera sa paglilipat. Ibigay na sa kanila ang dapat ibigay, para hindi na magtanong si Zhaoxu. Tatay, hindi ka ba napaso? Parang may gamot sa paso si Xiaoxu. Nasaan ang gamot sa paso ni Xiaoxu? Naubos na. Kuya, nakita ko na. Nasa drawer ni Xiaoxu. Alam niyang nasa drawer ang gamot. Ang nasa isip niya lang ay ang pera. Pinauwi ko kayo ngayon, dahil giniba na ang lumang bahay. Dumating na ang bayad pinsala. Tay, magkano ang bayad? 600,000. Ako at ang nanay niyo, wala kaming kukunin kahit piso. Gumasto si Qiangzi ng 400,000 sa kasal niya. Kaya bibigyan din namin ang kuya mo ng 400,000. Ang natitirang 200,000. Tig 100,000 kayo. Ang kuya mo, 500,000 ang kukunin niya. Bakit kami? 100,000 lang ang makukuha sa bayad pinsala. Bakit gagamitin bilang dowry para sa kuya? Kung gayon, paano mo gustong hatiin? Hatiin ayon sa bilang ng tao. 2 bata, kasama si Lin Qiang. 4 na tao. Dapat makakuha kami ng 480,000. Hindi na mapag-uusapan ang tungkol sa bayad pinsala. Kung hindi mapag-uusapan, aalis na ako. Mula ngayon, ang 2 batang ito. Huwag na nilang isipin na maging Lin ang apelyido. Qiangzi, bakit ka nakatayo lang dyan? Pigilan mo ang asawa mo. Tay, nay, hindi ko ba sinabi na ayaw ko ng pera? Ayaw mo man, hindi mo naman pwedeng ibigay lahat sa kanya. Hindi ko rin alam kung si Qiangzi ay galit din sa atin. Bakit ka sumunod? Kayo ay isang pamilya. Kami ay mga estranghero. Xiaoxu. Sa totoo lang, pakiramdam ko rin na masyadong maliit ang ibinigay sa atin ni na tatay at nanay. Nakita mo na ba? Ang mga magulang mo ay pabor sa akin. Dalhin mo muna ang mga bata sa bahay ng nanay mo. Kapag namiss na ng mga magulang mo ang mga bata, sabihin mo na hindi ako babalik. Siguradong susuko sila. Ang 600,000 na ito ay dapat hatiin ayon sa bilang ng tao. Kung gayon, ihahatid ko kayo ng mga bata. Ngayon, magtataksi tayo. Mayaman na rin naman tayo. Nanay ay. Kayo ba ang mga lumikas sa Linja Village? Magkano ang bayad? 600,000. Hindi naman kaunti. Pero hindi rin naman kami makakakuha ng marami. Bigyan lang kami ng 100,000. At ang kapatid niya, 500,000. Nako, ang mga magulang na ito. Sobrang paborito ang isa. Wala kang ginagawang mali. Binata, naranasan ko na yan. Kahit gaano pa kayo kalapit na magkapatid, hindi mas mahalaga ang magulang kaysa sa asawa at anak. Ang sasama sa iyo hanggang sa huli ay ang asawa at mga anak mo. Narinig mo ba? Sabi nila,
Ako at ang mga bata, ang sasama sa iyo hanggang sa huli. Tito. Ma, ngayon, galit na galit ako sa tatay niya. 600,000 pero 100,000 lang ang ibibigay sa amin. Paano naman magiging ganoon kapaborito ang isa sa dalawang magkapatid? Nagtabi siya ng 400,000 para sa kapatid niya bilang dote. Wala namang problema doon Tay, bakit ka kumakampi sa iba? Zhao Dazi, tatay ka pa ba niya? Siya Oksue, sinusuportahan kita. Hindi tayo dapat sumuko sa bayad sa demolisyon. Kung hindi talaga, gamitin mo ang pagpapalit ng apelyido ng bata para pilitin sila. Nag-usap na kami ni Lin Qiang. Sa pagkakataong ito, kakampi siya sa akin. Ay, nagising na ang bobo. Qiangzi, kailangan nyo nang maghanap ng bahay. Malapit nang gibain ang bahay nyo. Hindi ba sumama si Xia Oxy sa iyo pa uwi? Hindi, Qiangzi. Ang bayad sa demolisyon na ito, hindi pwedeng hatiin ayon sa gusto ng asawa mo. Tama na, Tay. Huwag na nating pag-usapan yan. Kakausapin ko siya ng personal sa loob ng ilang araw. Anong nangyayari? Sino ang gumalaw ng gamit ko? Alam mo bang tinanggal ka na sa trabaho? Ang bayaw mo mismo ang nag-utos. Imposible, ito ang tindahan ng bayaw ko. Tumawag na naman ang batang ito. Kuya, sagutin mo na. Kung bigla mo siyang sisantehin, baka gumawa siya ng hindi maganda. Sige na, tawagan mo na siya pabalik. Hindi ka tinanggal, pinagpapahinga ka lang ng ilang araw. Umuwi ka at ayusin ang usapin sa bayad sa demolisyon, bago ka bumalik. Lin Qiang, hindi mo pwedeng. Hayaan akong maging masama. Ang bayad sa demolisyon ay dapat hatiin ayon sa gusto ko. Kung hindi, hindi kami babalik ng mga bata. Ha ha ha. Bumalik na si Qiangzi. Halika at tumulong. Qiangzi, bakit ka bumalik? Hindi ba't pumasok ka sa trabaho? Tinanggal ako sa trabaho. Sabi ng kapatid ni Xia Oxue, kung hindi ko ayusin ang usapin sa bayad sa demolisyon, hindi na ako kailangang bumalik. Ito ay para sa alaala. Ang mga luma at sira ay huwag nang itago. Kung gayon, tayo bang dalawa na matanda na? Pwede na rin bang itapon? Lumipat muna tayo. Pagkatapos nating lumipat, saka na tayo mag-usap. Ngayon na wala sina tatay at nanay, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang iniisip mo tungkol sa bayad sa demolisyon? Pakiramdam ko rin, masyadong maliit ang ibinigay sa atin. 2 anak, gatas at diaper, libo-libo bawat buwan. May utang pa sa bahay sa syudad. Kuya, hindi ko ito inaagaw sa iyo. Ang lahat ng utang mo, kasama ang utang sa bahay. Magkano lahat ang kailangan para mabayaran? Mga 1,000,000 yuan siguro. Kuya, ano ang gagawin ko dito? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera mula sa demolisyon. Ayoko, pero tiyak na hindi papayag sina nanay at tatay. Hindi na lang natin ipaalam kina nanay at tatay, di ba? Iisa lang ang nanay at tatay natin. Magkapatid tayo. Kung hindi kita tutulungan, sino pa? Gusto mo bang si Zhao Shan ang tumulong? Boss, ang ganda ng bahay na ito. Sana makatira tayo dito. Xiao Tao, naligaw ka ba? Bakit ka papunta sa Tianshui Apartment Complex? Xiao Tao, anong ibig sabihin nito? Umuupa ka ba ng bahay dito? Ang mahal ng bahay na ito. Bilis, ipa-cancel mo na. Narentahan na. Hindi na pwedeng i-cancel at nagbayad na ako ng 10,000 deposit. Kung hindi kayo titira dito, ang 10,000 ay mawawala lang. Kung gayon, kailangan na nating tumira dito. Maligayang pagdating sa Tianshui Apartments. Ang laki ng bahay na ito. Ito ay duplex. 3 silid sa ibaba, ikaw at si nanay sa isa, si Welly sa isa, si Qiangzi sa isa, sa itaas, si Yanzi ang titira. Si Linyan, si Tio Lin ay matagal pa sa ospital. Hindi pwedeng laging nasa ospital si Yanzi. Ang bahay sa Linja Village ay giniba na naman. Xiao Tao, pinatira mo si Yanzi dito. Hindi mo ba napapansin na si Xiao Tao ay may gusto kay Yanzi? Si Yanzi ay gusto siya simula pa noong bata. Kung totoo iyan, hintayin na lang nating gumaling si matandang Lin. Ako na ang magsasabi. Kuya Xiao Tao, bakit ka nandito? Kumusta na ang tatay mo? Kakatulog lang niya. Puno ang mga ward nitong nakaraang 2 araw. Sa kabilang bihis section, may dinala kahapon na uminom ng pestisidyo para magpakamatay. Iniligtas siya halos buong gabi. Nailigtas lang ang buhay niya. Ang pamilya ay umiiyak ng husto. Nurse, kailan po gagawin ang operasyon ng tatay ko? Kailan po ito magagawa? Hindi ko po alam. Kailangan mong tanungin ang attending physician. Hindi pa nagagawa ang operasyon. Tatanungin ko kung bakit hindi pa nagagawa ang operasyon ng kapitbahay ko. Bakit hindi pa nagagawa? Hindi pa siya kwalipikado para sa operasyon. Mag-radiotherapy muna. Kapag lumiit ang tumor, saka palang makakapagplano. Teka lang. Alam mo ba ang nangyari kay Xiong Rui?
May utang siya. Pinuntahan siya sa bahay para singilin. Nagalit ang tatay niya. Mabuti na lang at naagapan. Nailigtas ang buhay niya. Nasa BE section ng ospital na ito, sa ikalawang palapag, kama 41. Tita, kaklase po ako ni Xiong Rui. Nakapunta na po ako sa bahay ninyo. Ah, Xiao Tao. Nandito ka rin para singilin siya, di ba? Wala na akong ni isang sentimo. Tita, nagkakamali po kayo. Walang utang sa akin si Xiong Rui. Ako pa nga ang may utang sa kanya. Kailangan nang magbayad ng pamilya ng pasyente. Kung hindi, titigil ang paggamot. Para tuluyang gumaling, kailangan ng 100,000 yuan. Ang perang ito, ibibigay ko para ipagpatuloy ang paggamot niya. Ito naman talaga ang perang hiniram sa akin ni Xiong Rui. Ate, naparito na ba si Xiong Rui? Simula nang dumating ang mga maniningil ng utang sa bahay, hindi na siya bumalik. Hindi ko na alam kung buhay pa siya o patay na. Binata, maniningil ka rin ba ng utang? Malaki ang utang ng batang iyon na si Xiong Rui. Dahil sa kanya, uminom ng pestisidyo ang tatay niya. Hindi pa rin ba siya bumabalik? Iwan mo ang numero mo. Kapag bumalik siya, tatawagan ko siya para sa iyo. Ako si Lin Tao. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko siya, tatawagan kita agad. 99% ng mga problema sa mundo ay kayang lutasin ng pera. Kuya Tao, hindi ko na upahan ang bahay. Wala akong pera para sa upa. Wala na rin akong pambili ng pagkain. Hindi ko kukunin ang upa mo. Doon din kami nakatira. May inilaan akong kwarto para sa iyo. Ang tatay mo, kukuha ako ng profesional na tagapag-alaga para sa kanya. Mahal ang kumuha ng tagapag-alaga. Kuya Tao, wag mo nang alalahanin iyan. Lin Tao, salamat sa pagbayad mo ng bayarin sa ospital. Girlfriend mo ba ang babaeng ito? Bagay na bagay kayo. Magkapit-bahay lang kami. Ma, pag-usapan na lang natin sa bahay. Ma, gamitin mo muna ang 10,000 ito para sa pagpapagamot ni tatay. Hindi na kailangan. Ang kaklase mo, si Lin Tao, binayaran na ang lahat ng bayarin sa ospital. Sinong kaklase? Magkano ang binayaran niya? 100,000 yuan. Ma, hindi ko na muna bibisitahin si tatay. Baka lalo lang siyang magalit. Aalis na ako. Naku, Xiong Rui, saan ka ba nagpunta? Pumunta ako sa bahay niyo pero hindi kita nakita. Pumunta ka sa bahay namin. Siguro alam mo na ang nangyari sa akin. Nagtatago ako sa mga pinagkakautangan ko. Hindi ko kayang bayaran ang ganoong kalaking pera. Magkano ang utang mo? 2,000,000. Ang bahay sa Jian City ay nakasanla na rin. May kulang pa ring mahigit 1,000,000. Hinahabol ako ng mga maniningil ng utang. Bakit ko ba sinasabi ito sa iyo? Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Ako si Lin Tao, makakahanap ako ng paraan. Sige, ibababa ko na. Kuya Tao, uminom ka ng tubig. Yanzi, naaalala mo pa ba ang sticker na ito? Ikaw ang nagdikit niyan. Akala ni tatay ako ang gumawa, kaya pinagbuhatan niya ako ng kamay. Kuya Tao, napansin kong lumaki na ako. Nang mag-aral ka at magtrabaho sa ibang lugar, wala na akong kalaro. Napakalungkot ko. Ang mga problema kapag lumaki na, kadalasang dahil sa kakulangan ng pera. Pero ngayon, hindi na ako kinukulang sa pera. Ang maliit na halaga mula sa demolisyon ng bahay namin, hindi pa nga sapat sa interes ko sa isang buwan. Ang lahat ng naipon ko sa mga taon ko sa labas, itinago ko sa pamilya ko. Baka kasi magkaroon ng gulo kapag nalaman nila ang yaman ko. Medyo marami ito. Kailangan bang dagdagan ang bayad, boss? Napagkasunduan na ang presyo, master. Hindi ka pwedeng magdagdag ng bayad bigla. Yanzi, tama na. Magkano ang idadagdag, master? Kahit 50 pa siguro. Direktang ihatid sa Chayanshui Apartment, Building 1, Unit 3. Kuya Xiao Tao, napansin kong nagbago ka. Naging mapagbigay ka. Parang mayaman. Ang pagiging mayaman ay nagbabago mula sa kaibuturan. Kahit anong tago ko, sa maliliit na detalye pa rin, nahahayag. Oy, Seoksu, halika rito, may magandang balita. Pumayag si kuya, ang lahat ng bayad sa demolisyon ay ibibigay sa atin. Wala siyang kukunin kahit 1 sentimo. Lin Qiang, hindi ba? Kayo ng kapatid mo ay nagpapanggap lang. Para lang dayain si Seoksu pabalik. Ma, hindi kami nagpapanggap. Ito ang sinabi mismo ni Kuya. Mahirap para sa pamilya natin ang magpalaki ng 2 anak. Seoksu, lumipat na ang pamilya natin sa Chayanshui Apartment. Ang inupahang bahay ni Kuya, naglaan siya ng malaking kwarto para sa atin. Chayanshui Apartment, doon nakatira ang mga mayayaman. Paano nakapag-upa ang kuya mo? Ginagamit ba niya ang bayad sa demolisyon natin? Hindi ko rin sigurado.
Siguro nga, ibinigay na sa atin ang pera. Kaya pera ko na iyon. Sayang lang ang pag-upa ng ganoon kamahal na bahay. Kailangan ibalik ang bahay na iyan. Ang mga mayayaman ay nakatira sa Tianshui apartment. Upa lang pala. Nahihiya akong sabihin ito sa iba. Lin Qiang, tara. Babalik ako kasama mo para ibalik ang bahay. Ang mga magulang mo ay pwedeng manatili muna sa bahay namin. Kuya, sa tindahan ko. Sige, dumiretso ka na. Ipapaayos ko ang lugar mo. Salamat, kuya. Kasalanan mo, wala kang silbi. Pinagamit mo pa ako ng ganitong paraan para hingin ang bayad sa demolisyon. Maganda ang lugar na ito sa Tianshui apartment. Lahat ng mayayaman sa Kishi Town ay nakatira dito. Hindi naman siguro. Kuya Xiao Tao. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Tito Jianmin, Tia Q. Yanzi. Ang tagal mo nang nagtatrabaho sa labas. Wala ka bang nakitang boyfriend doon? Meron, pero hindi ko sila gusto. Ay, may gusto ka na pala. Sino, ma? Hahaha. Ma, ay naku, ma. Pinatira mo ang isang estranghero sa bahay. Nagbabayad ba siya ng renta? Desisyon iyan ng kuya mo. Ma, ang mahal ng upa sa bahay na ito. Sabi ng pamilya ko, pwede kayong tumira doon. Bakit hindi na lang ibalik ang bahay? Ang 10,000 deposit. Ayaw nilang ibalik. Kung ayaw, huwag. Ang apartment na ito sa Tianshui. 30,000 ang renta sa isang buwan. Magbabayad ka ng libu-libong renta para sa 10,000. Sulit ba iyan? Naalala ko dahil sa sinabi mo, dapat ibalik, kakausapin ko ang kuya mo. Xiao Tao, ibalik mo na ang bahay na yan. 30,000 ang renta sa isang buwan. Masyadong mahal, may bayad pa sa maintenance. Hindi kayang bayaran ng pamilya. Ma, ang totoo, ang renta na yan. Nabayaran ko na ng ilang libo. Hindi na rin maibabalik. Tumira muna tayo ng ilang buwan. Bakit hindi mo agad sinabi, bata ka? Hindi ka rin kumonsulta sa amin. Kailangan pa ng pera para sa ospital ng tatay mo. Huwag mo muna ibigay sa akin ang perang yan. Kapag may pera na lang ulit. Kuya Xiao Tao, kapag kumita ako, babayaran kita. Pati na rin ang panggamot sa tatay ko. Ano? Tita Q, ang panggamot sa ospital ng tatay ko. Si Kuya Xiao Tao ang nagbayad. Alam ko, sinabi sa akin ni Xiao Tao. Xiao Tao, magkano ang binayaran mo para sa panggamot ni Matandang Lin? At pinatira mo pa si Lin yan dito. May gusto ka ba kay Yanzi? Ma, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lumaki si Yanzi kasama ko. Kapatid ang turing ko sa kanya. Wala akong ganoong intensyon. Kung gayon, saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? Huwag kang mangutang sa online. Delikado yan. Wala, paano naman? Xiao Tao, ikaw ba ay lumaki ang ulo dahil sa pera mula sa demolisyon? Iniisip mo ba talagang mayaman ka na? Sige na nga, tutal ang pera mula sa demolisyon. Ay para rin naman sa iyo. Sakto, nakabalik na si Qiangzi. Ibigay na lang sa kanila ang pera. Qiangzi, Xia Oxu. Sabi ni tatay, hatiin na ang pera mula sa demolisyon. Kuya, ang sinabi mo kay Qiangzi, tutuparin mo pa rin, di ba? Ito ang 600,000 mula sa demolisyon. Ako at ang nanay mo, wala kaming kukunin kahit piso. Si Xiao Tao, 500,000. Si Qiangzi, 100,000. Xia Oxu, kung wala kang tutol. Hatiin na natin ng ganito. Wala akong tutol. Xiao Tao, Qiangzi, yung 100,000, ilipat mo kay Xia Oxu. Kuya, huwag kang mag-alala. Kukunin ko agad at ibibigay sa iyo. Hindi ako nagmamadali. Bakit ako magmamadali? Xiao Tao, mag-ingat ka sa labas. Ingatan mo ang pera. Simula nang magkapera ako, palagi kong nararamdaman na may nakatingin sa pera ko. Qiangzi, ibinigay na sa iyo ang pera mula sa demolisyon. 600,000, kuya. Yung pera sa renta ng bahay, ibawas mo na lang dito. Sabi ni kuya, wag na. Ano pa ang sasabihin mo? Salamat na lang kay kuya. Walang anuman. Lalabas muna ako. Kundi maghihinala ang mga magulang. 600,000. Ilang taon na akong kasal sayo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pera. Huwag mo nang banggitin ang tungkol sa upa ni Xia Oxu. Naiinis ako tuwing nababanggit yan. Halos mawalan ako ng 10,000. Tita Qin, Lin Tao. Tita Qin, nakatira na ako sa bayan ngayon. Paalam. Dito siya nakatira. Ito ang Kishi Town. Dito nakatira ang mayayaman. Nabalitaan kong giniba ang Linja Village. Kaya pala, isa na siyang displaced resident. Mayaman na siya. Sana pala siya ang pinili ko noon. Nabaliw na ba si Linlin?
Ilang daang libo lang ang nakuha niya at may kapatid pa siyang paghahasyan. Paano siya makakakumpetensya sa nag-iisang anak ng pamilya Kian? Tama na, huwag mo nang isipin si Lin Tao. Ang nag-iisang anak ng pamilya Kian na si Kian Yiki ay negosyante. Nililigawan ka niya. Ano na ba ang nangyayari sa inyo? Hindi naman ganoon ka-generous si Kian Yiki. Pinabili ko siya ng bahay para sa akin. Pero ayaw niya. Dahan-dahan lang. Inaya ka pa nga niyang lumabas ngayon. Huwag kang sumimangot. Tito Wang, aalis na po ako. Tita, birthday ko po ngayon. Susunduin ko po si Linlin para mag-celebrate. Inaaya ni Xiaojian si Linlin. Hindi para samahan kang mag-chess, matanda. Linlin, lumabas ka na kasama si Xiaojian. Umuwi ka ng maaga. Pinabili kita ng bahay. Pero ayaw mo. Bibili ako ng bahay, sigurado yan. May malaking transaksyon akong kinakausap. Kapag natapos yan, bibili agad ako. Anong klaseng tao yan? Ang hilig manghipo. Kung si Lin Tao lang sana ang pinili ko noon. Nakatira na sana ako sa Tianshui apartment ngayon. Ma, kumuha ka ng tagalinis. Professional sila at malinis. Hindi ba yan libre? Xiao Tao, sabi ng nanay mo. Hindi ka na raw nagtitipid sa pera. Kakaunti pa lang ang nakuha mong bayad sa demolisyon. Kung ganyan mo ubusin, matatapos agad yan sa loob ng ilang araw. Opo, Tay, naiintindihan ko. Tito, tita. Hindi ko talaga inakala. Natitira kayo sa Tianshui apartment. At gamit pa ang pera namin. Kuya, itong lumang bahay. Magkano ang nakuha ninyong bayad sa demolisyon? Hindi naman gaanong marami, 600,000. Hindi pa ba marami ang 600,000? Kailangan naming magtrabaho ng ilang taon sa labas para makuha yan. Xiao Tao, noong nakaraang beses na nanghiram ka ng pera para sa dowry. Ano na ang nangyari doon? Wala na rin yon. Hindi kami gusto ng pamilya. Nakahanap sila ng mayaman. Mas gusto pa nilang ipahiram ang pera sa pamangkin. Kaysa ipahiram sa akin. Huwag na lang maging kamag-anak. Xiao Tao, hindi pwede ang magtrabaho sa pabrika. Ang pamangkin ko, kumikita ng 500,000 sa isang taon sa pagbebenta ng damit. Nakabili pa ng Mercedes-Benz. Tita, kung makakakita lang ako ng 50,000 sa isang taon, masaya na ako. Kanina sa bahay ni Kuya, bakit hindi mo binanggit ang tungkol sa bayad sa demolisyon? Ilang 10 piso lang ang benta ng mga kable. Nakakapagod. Ilang 10 piso lang. Ang ate ko, nakakuha ng 600,000 mula sa demolisyon. Pera natin yan. Anong pera natin? Ang lumang bahay ay nasa lupain ng lolo. Pag-aari ng 3 pamilya. May parte ka rin sa bayad sa demolisyon. Nga. Bakit hindi ko naisip yon? Ang 3 anak ng lolo ay may parte. Hindi pwedeng sa kuya lang lahat. Ang demolisyon ng bahay ng kuya. Ang 600,000 na lupain ay iniwan ng tatay mo. Anak ka rin. May parte ka rin. Anong pera? Ang bahay ay nasa lupain ng kuya. Ipinangako ng tatay noon. Para sa kasal ng kuya. Ito ang utang ng kuya sa atin. Tama lang na ibalik niya sa atin. Dapat pa nga siyang magpasalamat sa atin. Dahil pinayagan natin siyang gamitin ang lumang bahay. Kung ganyan ang pagkakalkula mo. Ang kuya noon ay nagtatrabaho para sa iba. Para makatulong sa gastusin sa bahay. Ginagamit din namin ni Jiancheng. Dapat ba rin nating ibalik ang perang kinita niya para sa pamilya? Obligasyon yan ng kuya. Hindi pwedeng gamitin yan. Bilang dahilan para hindi tayo bigyan ng pera. Ang gulo mo. Kung mayaman lang ako, magpapanggap din ako na mapagbigay. Mahirap ang trabaho sa construction. Hindi pa nababayaran ang sahod. Malapit na ang bagong taon. Wala akong ni isang sentimo. Kuya, nandito ako sa bahay ni Kuya. Ngayong gabi habang kumakain. Pag-uusapan namin ang bayad sa demolisyon. Huwag mo na akong pigilan. Pupunta tayo sa bahay ng Kuya para kunin ang bayad sa demolisyon. Sasama ka ba? Ikaw bahala, hindi ako sasama. Kung ayaw mo, wag na. Kapag ganyan ka, lalo kong kukunin ang bayad sa demolisyon. Tito, tita, tita. Pasok kayo. Ang Tianshui apartment na ito, talagang tirahan ng mayayaman. Nasaan si Giming, bakit hindi siya dumating? Hindi siya makakapunta, abala si Kuya sa pabrika. Wala siyang oras. Kuya, maganda ang bahay mo. Malaki siguro ang renta nito. Rented lang ang bahay na ito. Si Xiao Kao, ginawa muna bago nagpaalam. Binayaran niya ang renta. Kaya kami ng ate mo, napilitang tumira dito.
Narinig mo ba, ate? Tinatanong ng kuya kung magkano ang renta. Hindi siya makasagot ng direkta. Ibig sabihin, may utang na loob siya sa atin. Ang tungkol sa bayad sa demolisyon. Kailan mo balak sabihin? Medyo nahihiya talaga ako. Kung nahihiya ka, hindi mo makukuha ang pera. Kung hahatiin ang 600,000, tayo, 2 pamilya, makakakuha ng 100,000. Ilang taon kang magtatrabaho para lang kitain yan. Pero kung sasabihin ko yan, paano kung magalit si kuya? Kung magagalit talaga siya, ibig sabihin hindi niya tayo itinuturing na tunay na kapatid. Sa tingin mo, tama ba iyon? Si ate ay abala sa kusina mag-isa. Ano ang pinag-uusapan ninyo rito? Mamaya, kausapin natin si kuya tungkol sa bayad pinsala sa demolisyon. Ikaw ang dapat magsimula ng usapan. Hindi ko kaya. Kung hindi mo sasabihin, babalik na ako sa Quezon City. Iiwan kita rito mag-isa. Sige, ito ang 4 na shop ng kuya ko. Pupunta muna ako sa syudad. Titingnan ko ang bagong bukas na tindahan. Siya Oksoy, malaki siguro ang kinita ng kuya mo ngayong taon, ano? Okay lang, sa 1 taon. Kumikita siya ng halos 1,000,000 yuan. Tingnan mo, kumikita sila ng 1,000,000 sa 1 taon. Pero hindi sila nakatira sa Tianshui apartment. Siya o tao, ang problema mo. Kailan mo ba aayusin? Nakahanap na nga ng asawa si Linyang. Ayos lang. Kung may pera ka, kahit matanda ka na, makakahanap ka pa rin. Kuya, narinig ko na ang lumang bahay ay demolish. Nakakuha kayo ng 600,000 yuan na bayad pinsala, ano? Ang lumang bahay na ito ay sa tatay natin, di ba? Kung ganoon, ang bayad pinsala sa demolisyon, dapat may bahagi rin si Jianshen Gaming. Limei, ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko, ang pera ay dapat hatiin ng pantay-pantay sa 3 pamilya. Tig 200,000 yuan bawat isa. Ate, di ba? Tama ang sinabi ni Limei. Lahat sila ay anak ng pamilya Lin. Dapat hatiin ng pantay-pantay. Tita, ang bahay na ito ay itinayo ng tatay ko. Ang pangalan ng tatay ko ang nasa titulo. Hindi kayo dapat bigyan ng bahagi sa bayad pinsala sa demolisyon. Titulo ay titulo. Ang pundasyon ay sa lolo. Ginagamit mo ang titulo para mga tuwiran. Hindi mo kami itinuturing na kapatid. Dumating kayo para humingi ng pera. Hindi niyo rin itinuring na kuya ang tatay ko. Siya Oksoy, anong posisyon mo sa pamilya? Para kausapin ako ng ganyan. Dapat magpakita ka rin ng respeto bilang nakatatanda. Sobrang gahaman sa pera. Si Zhaoxu ay sobrang masigasig. Dahil lang sa takot na ang 600,000 yuan. Ay mahati. Ang pinakapangit na mukha ng mga taong ito. Ay lumabas na. Sige na. Tara na. Kung magkakagalit, magkakagalit. Basta, ipagdiriwang namin ang aming bagong taon. Tinatamad na rin akong bumalik. Nagkagalit na sila. Hindi na tayo bibigyan ni kuya ng pera. Hindi mo pa ba kilala si kuya? Kahit putulin niya ang ugnayan sa akin. Ibibigay niya muna ang pera bago putulin ang ugnayan. Pumunta kayo sa bahay ni kuya ngayon. Wala naman sigurong nangyaring gulo, di ba? Wala. Kumain lang kami. Nasaan sina Jiancheng at Limei? May nangyari sa pabrika nila. Kaya bumili sila ng tiket at bumalik sa syudad kagabi. Hindi ko alam kung ibibigay ba talaga ni kuya ang bayad pinsala sa demolisyon. Sa atin. Okay lang sana kung sina Limei at Liu Pan lang ang nanggulo ngayon. Pero pati si Jiancheng ay sumama rin. Nakakalungkot talaga. Tay, mahirap basahin ang puso ng tao. Dumating sila ngayon para humingi ng bahagi sa bayad pinsala sa demolisyon. Mula ngayon, hindi na sila mga kamag-anak na mapagkakatiwalaan mo. Siya o tao, tawagin mo si Qiangzi. Tawagin mo siya. Bakit po? Ang bayad sa demolisyon ng lumang bahay. Sa lolo mo yan. Hindi tama na ako lang ang kukuha. Hatiin natin ang 600,000 sa 3. At ibigay sa 2 pamilya nila. Tay, hindi mo pa ba sila nakikita kanina? Tama na. Sila pa rin ang pinakamalapit sa akin bukod sa inyo. Subukan mo ulit, Lola. Sabihin mo na bilang kuya. Kailangan kong maging mapagpasensya sa mga kapatid ko. Sabi ni tatay, ibibigay niya sa kanila ang bayad sa demolisyon. Impossible. Hindi ko talaga. Tay, hayaan na lang ang pera ni Xia Oksu. Ibigay niyo na lang ang pera ko sa 2 tiyahin. Malaki na ang nakuha ko. Hindi pwede. Ang pera mo, kailangan mo pa yan para sa kasal mo.
Xiao Tao, kumuha ka muna ng 400,000. 200,000 sa bawat pamilya. Babayaran ko yan sa'yo sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mas marami. Simula nang ikasal sila at magkaanak. Kailan ba tayo hindi nagbigay ng pera at tulong? Si Lime, nagstay sa bahay para mag-postpartum. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ngayon, nagagalit sila sa atin. Ako ang kuya. Ikaw ang kuya. Pero itinuring ka ba nilang kuya? Kung marunong kang mag-ipon, hindi ka sana 30 na, at wala pa ring pera. Kung alam lang niya, na may mahigit 1 bilyon sa card ko, ano kaya ang reaksyon niya? Iba ang sitwasyon noon, iba ngayon. Baka manalo ako sa loto balang araw. Tay, nay, ako na ang kukuha ng pera. Pero huwag nating ipaalam kina Zhaoxu at Qiangzi. Kung hindi, gagamitin niya iyan laban sa atin habang buhay. Nay, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makikita ni tatay.